Diaries. 11:08, yan ang oras sa buong Pilipinas. At ang oras na yan ay hatid sa ating lahat ng crema de fruta, mapapafruta sa sarap. Hello po sa lahat ng mga may kinakaing masarap ngayon. Ngayong gabi na to, no? Ano ba masasarap kainin ngayon? Mga red velvet cookie. Wow. Social, red velvet. Lakas makabakler ng cookie. O kaya mga ngumangasab siguro ngayon ng mga ng buko pie. Yan. Ano ba yan? Nakakasabik yung buko pie, no? Hindi yung basta-basta buko pie lang, ano? Yung buko pie na yung authentic, yung galing Laguna, no? Doon talaga yun eh. Yung mga buko pie dito sa Maynila, pie lang, wala namang buko yun. Mga joke. Ay nako, at hello po sa lahat ng mga umaakyat ng bus para magkunyari magpa-free taste, pero pagka nag-free taste, so obligahin kang bumili. Yan, yung mga ganyan, no? Free taste. O ikaw naman, masiba ka, no? Buraot ka, nag-free taste ka naman. Hindi mo alam yung free taste, ang kapalit nun, kailangan mo nang bumili, no? Minsan, ang galing-galing, hindi natin kayang i-explain kung paano nila nagagawang parang sapilitan-ish, di ba? Semi-sapilitan yung pagbenta nung produkto, no, na para bang bigla mo na lang makikita yung sarili mong bumibili na lang kagad kahit hindi mo naman talaga masyadong gusto dahil nag-free taste ka, no? Siguro ganyan talaga tayo mga Pinoy, no? Mahilig tayo sa ganyan eh, yung bang sige na nga, total naman eh, 'di ba? Total binigyan, may free taste naman, 'di ba? Sige na nga, tulungan ko na nga lang to, total dati naman tinulungan, 'di ba? Yung bang pagtanaw ng utang na loob, no? Doon yan nag-uugat eh. Anyway, kaya mabuhay ang mga Pinoy, no? Saan man dako ng daigdig. Ano bang pinaglalaban ko dito? Wala naman. Sa mga sumasakit po ang noong ngayon, hindi ko na kung uso na to ngayon, no? Dahil taglamig lang. Habang tumalsik yung laway ko, no? Hindi ko sinasadya. Hello po sa mga tumatalsik ang laway. May mga tao talagang ganyan, no? Talsikin ng laway. Yung every salita niya may tumatalsik, no? Yung parang pagkausap mo siya, mapapakurot ka na lang ng mukha, tapos unti-unti kang lalayo, no? E-exit ka sa frame. Kasi, alam mo yung parang pagkatapos parang ka naghilamos, no? Ay, nako. Ayoko nga ba sa inyo? Sa bagay, masarap naman talaga makipag-usap, no? Lalo na sa mga barkada, no? Sa kaibigan, yung mga matagal mo nang hindi talaga nakakausap, no? Inaabot na ng ilang buwan o almost a year or ilang taon nang hindi mo nakakausap dahil siguro nasa malayo na, nag-migrate na, no? Lumipat na ng bahay. Nasa Luzon ka, nasa Mindanao na siya, no? Or nasa ibang bansa na. Kaya nakakamiss eh, no? Hanap-hanapin mo yung muli ninyong pagtatagpo, no? Para magkita ulit. Paano kung hindi kayo magtagpo personally, no? Diyan pumapasok ang Smart Sulit IDD. Ganon talaga yon. Buti na nga lang may Smart Sulit IDD. Kasi now, pwede mo nang tawagan ng mga kaibigan at pamilya mo sa US, Canada, Hong Kong, Guam at Hawaii for just 2 pesos and 50 centavos per minute at 8 pesos naman for Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait at India. Napakadali pang gamitin kasi hindi na kailangan ng mga tinatawag na mga prefixes, yung 'di ba, yung bago mo i-dial yung pinaka number, meron pang sa unahan, no, mga ganyan. Meron pang mga bago mo i-dial yung number, kailangan mo muna i-type number sign, smiley, asterisk, question mark. 'Di ba? Yan, wala nang ganon-ganon. Tsaka ibang klase talaga tong Smart Sulit IDD dahil sa tulong ng M. Luilier, they're bringing you the Tawag sa Minamahal promo. Bumili lang ng Smart Sulit IDD e-load sa branches ng M. Luilier and get as much as 4 months insurance coverage. May kasama pang free smart prepaid SIM na may free internet. Okay?
Now, ang 50 pesos worth na Smart Sulit IDD gets you 1 month insurance coverage. At ang 100 and 500 pesos naman will get you 4 months coverage. Kaya head down to your nearest M. Luilier shop at bili na ng Smart Sulit IDD. Okay, promo period is from October 15 to December 31, 2014 per DTI FTEB SPD permit number 4607 series of 2014. Ay, nako. Grabe. Sabi ni Dane, sabi na nga ba sa Smart na naman papunta yan eh. Oy, hindi kaya. Ay, nako naman. Hello po sa mga kaibigan natin over there at Smart. Magandang gabi. In advance, Merry Christmas. Oo nga. We only have, if I'm not mistaken, 63 days, no, bago magpasko. 63 days na lang, no. Dalawang buwan, no. Sa mga nag-celebrate ng Mansari ngayon, happy Mansari. Sige, namnamin nyo na, hindi na kayo abot ng anniversary. Sa mga may anniversary naman ngayon, baka last nyo na yan. Sa mga naniniwala sa forever, hello. Sa mga hindi naniniwala sa forever, kasi mga veterano at mga veterana, anong gagawin natin? May magbe-break din mamaya. Kasama mo na, no? Sa mga nakakuha ng malaking stuffed toy sa Star City, magandang gabi, no? Dito nakikita ko yung swerte-swerte ng mga ganyan, no? Pag nakakuha ka ng ganyan, ibig sabihin magaling ka, di ba? Meaning natin mahirap makakuha niyan, di ba? Unless binili nyo yan. Hindi naman yata pinagbibili yan, di ba? Talagang kailangan makuha mo, no? Para kailangan, saan ba kayo naglaro? Ano man nilaro nyo? Basketball. Iba yung ticket yun, no? Pag marami ng ticket. Token. O nga, token tapos may lalabas na ticket, di ba? Hindi. Ano lumabas? Langaw. Wala. Pag points, gano'n. May corresponding points. Wow. Sosyalin. 4 consecutive na tira, na shoot. Meron. Wow. Hayop, kulang na lang buntot. Wala, weak. Wala, 4 lang. Dapat 32. Pag magaling ka, pag naka-32 ka, mga 4, wala yan. Inggit lang. Hindi kasi nakakuha ng teddy bear. Ay, nako. 11:16 ang oras natin. Oras atid sa ating lahat ng sa malamig habang tumatagal, lalong tumatabang. 8326165. Mag-comment sa facebook.com/Chicoloco Manila at sa twitter.com/Chicoloco_. Yes, FM. May mga fun house tayo, che. Alam mo yung fun? Sa mga mga makaka-relate lang neto, yung mga taga-South, no? Yung mga nagpupunta ng festival mall dyan sa may Alabang. Meron dyan yung fun house. So bahay siya sa labas, no? Pag pupunta kayo doon, parang din siyang rides, no? Upo kayong pahaba, parang jeep. So gano'n na lang yung upuan, jeep magkatapat. Tapos ibababa yung bakal doon, no? Para maipit yung tiyan mo, no? Yun sa akin hindi nila masara. Hinahayaan na lang nila. Kailangan ko mag-inhale para, di ba, no, sa mga rides ganyan, no? Kahit sa Star City siguro, no? Kasi kailangan ilak, no? Pag medyo kalakihan yun tiyan, isang click lang, no? Tak! Okay na yan. Pero aminin mo, hindi ka na makahinga, di ba? Doon pa lang na namumutla ka na kasi hindi ka na makahinga eh. Lalo pa pag umandar na, di ba? Kaya minsan hindi ka naman talaga nalulula dun sa naiipit lang yung tiyan mo talaga, no? Hindi maglak. Minsan nakakahiya pa yan. Yung okay na, halimbawa roller coaster, sakay na kayo, yan pwesto-pwesto, mamimili ka pa. Gusto ko sa may bandang gitna para hindi masyado nakakatakot.
Pag adventurous ka doon sa harap, no? O kaya sa harap or huli, no? Pagka medyo weak ka, duwag ka sa bandang gitna, no? Mga ganyan lagi yung mga pwestuhan. Tapos, di kailangan isasara na yan, no? Hindi kayo makaalis-alis kasi may isang hindi nagkiklik na may isang hindi. Hindi po tayo makaalis, may ayaw po kasing ano. Tapos 3 na yung attendant, no? Talagang pinipuwersa nila yung bakal na. Tapos pinagtitinginan ka na ng mga tao, no? Bad trip. Buti na lang di nangyayari sa akin yan. Ang slim ko kaya. Kasya kaya ako sa lahat. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Sabi ni Dre, listening to you right now. Eh, ano naman? Hindi ma-appreciate. Imbis na matuwa. Usapin na natin caller natin. Meron pala tayong caller. Hello? Hello po. Hi ate, magandang gabi. Magandang gabi din po. Ikaw ba, mahilig ka bang sumakay sa rides? Hindi po. Takot ka, gano'n? Nalulula? Nasusuka? Hindi naman. Oh, kailan huling kain mo? Hapon. Kahapon, ano oras? Gabi. Hapon, gabi. Nakailang subo? Kung hanggang kailan. Kung hanggang kailan maubos? Okay ka naman. Ang blood pressure, okay naman. Ayos lang naman po. Okay naman. Ang platelet count, okay lang. Hindi mababa. Hindi naman po. Ang CBC at RBC, okay lang. Ayos naman lahat. Okay naman lahat. Okay. Yung huling ihi, madilaw? Mapusyaw ba o clear? Shadow, pati ba naman yun? Kailangan po. Clear. Susunod po nito, tutuwad po kayo. Ay, wag. Check up po ito. Hi. May check up po. Buka bibig. Buka bibig, tutusukin ko po ng kahoy. Tapos sabihin nyo sa akin kung masusuka kayo. Ay, baboy. Hindi ka pa ba nasa-check up ng ganyan? Di ba chinecheck yun? Sa singaw lang yun. Hindi papabukahin yung bibig mo tapos may kahoy, no? Yung parang sa popsicle stick, ganyan. Tapos idudot-dot dun sa epiglotis mo. Tapos Parang sa tonsil ginagamit. ayun, ganun, no? Dudot-dot doon. Tapos sabihin na sa'yo ng doktor, nasusuka ka? Nasusuka ka? Malamang. Dudot-dot niya di ba? Kung dot-dotin ko kaya yung mukha mo? Ay, nako. Ano pangalan mo, ate? Chris po. Chris. Para mga Chris Aquino, ganun. Hindi naman. K-R-I-S, ganun, di ba? C-R-I-S. C-R-I-S. Opo. Taga saan si Ate Chris? Taga Dagupan Tondo po. Dagupan Tondo. Oo nga, sa bahay ka ba ngayon? Opo. At parang, yung bahay nyo ba, nasa gitna ba ng kawalan? Ano ba? Parang ang daming tao sa paligid. Magdamagan po tao dito. Oh, bakit? Ang dami tambay. Okay, sige. Ilan taon na si Chris? Magta-21. 21. Pinagkakabalahan, nag-aaral pa rin, trabaho na. Schooling po. College? Opo. Ate, yung cellphone mo, pakibato sa labas. Huwag, hindi atin to. Ilayo mo na lang. Pero seryoso kung ibato mo siya, no? Huwag mo ilapit, okay lang? Okay po. Oo, kasi pag kami nagte-text o tumatawag, tumutunog, masakit sa tenga. Sasapukin ko na yung tumatawag eh. Oo. Pero ilayo mo yung cellphone, ate, ha? Opo. Pag tumunog ulit, ibababa ko na to, ha? Sige po. Okay. Kailan ang birthday mo? November 3 po. November 3. Ano daw zodiac sign mo? Scorpio. Ay, rooster. Rooster, tama. Yan ang zodiac sign mo, rooster, ha? Siya, sige. Para makapagkwentuhan na tayo. Ready ka na, ha? Opo. Salatin natin yan at saka salatin natin at dut-dutin natin ang iyong guhit ng Kapalaran. Dahil dyan, paikutin natin ang roleta ng kapalaran. Sabi ni Nikki Nilo, taray mo naman. Ganun talaga pag sikat. Tsaka pag humble.
Congratulations! Ang score mo ay 4. Dahil dyan, ito na ang natapat sa ruleta ng kapalaran. Chris, kausapin mo to. Ito na siya. Hindi pala, ito na pala. Chris, kausapin mo to ha. Okay. Dito lang ako cross stitch lang ako, wait. Go. Push mo yan. Awas, Rizal. Iyo, Chris. Ang baho ng boob sa harat. Easy lang. Huwag kang magulo. Nag-oorasyon ako dito. Okay. Ang lahat ng manggulo sa orasyon ko ay mananagot. Bakit? Bakit paus ka ngayon? Ikaw ba talaga yan? Bakit ako? Akala ko ba magaling ka? Bakit namamaos ka ngayon? Pasensya na kayo. Nag-concert ako. Ganon? Marami namang nanood. Marami. Nag-concert ako dahil gusto kong talunin si Mariah Carey. O, tignan mo, hindi mo tuloy kinaya. Kawawa ka naman. Naaawa tuloy ako sa'yo ngayon. Wala akong pakialam. O, kausapin mo na lang si Chris. Chris! Po. Dahil namamaos ako ngayon, anong gusto mo? Mabilis ang usap na lang to. Anong kahilingan mo ngayon? Kahit ano. Wala ka bang gustong mangyari sa mukha mo? Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang tumangkad? Gusto mo bang kahit na ano? Hindi ko na kailangan pumuti. Tumangos ilong. Hindi na rin. Sumingkit mata. Hindi na rin. Pumayat. Maaari pa. Pumayat. Gusto mong pumayat? Oh. Ilang pounds ka ba? 190. Aha! Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya. Bakit naman? Pero kakayanin ko kung magbabayad ka sa akin to 50. Diyan na wala tayo. Wag na lang. Wag na tayong mag-usap. Pinahihirapan mo lang ang buhay ko. Namamaos na nga ako ngayon. Sub na lang ako sa'yo. Alam ko na. Ate, yung cellphone mo, ilayo mo! Eto na. Nakalayo na? Opo. Ayan, nagagalit yung mataba. Oy, not na tumigil kasi. Huwag ka naman Hindi kita inaano, nasasaktan din si Chris. Nasasaktan din siya. Na-hurt. Wala akong pakialam. Why? Sungit-sungit. Ulitin mo na lang ang sasabihin kong orasyon, Chris. Sige po. Ulitin mo ito. Okay. Langan ganun. Mahirap yan. Ulitin mo. Abay ka! Ano da? Ulitin mo. Ulit. Okay. Bay ka!
Baygan. Go pa! Go pa. Lako! Ano daw yung huli? Lako! Lako. Yan lang. Ulitin mo lang yan. Mga 64 times. Boy. Palakas ng palakas. At gawin mo yan mamayang pagpatak ng quarter 34. Quarter po. Maliwanag. Okay. Sige. Gawin mo lang yan at maghahanap lang ako ng salabat. Dahil ako ang nag-iisa at walang katulad. Ang pangalan ko ay Not. Kawawa naman ang nilalang na mamaos siya ngayon. Wala akong pakialam. Paalam na sa inyo. Sinusundo na ako ng liwanag. Ako, Chris, ako maungutotan. Kawawa naman siya. Sabi dito, Not, ang pangit na naman talaga ng boses mo, pumangat palalo. Kawawa naman siya. Nakakaawa siya, no? Kaya mo na. Ganun talaga, nakakarma din kasi sa maugali. Ay, nako, Chris. Po. Kumusta ka naman? Okay lang naman po. Oo. Tungkol saan bang pagkikwentuhan natin ngayong gabing to? About sa mga classmate kong KJ. Saan? About sa mga klase kong KJ. College ka na ba? Opo. Sige. KJ, mga klase mo, bakit? Pag may mga practice po kami ng mga activity, talagang Filipino time sila. Hindi sila dumarating on time. At paano naman ito nakaka-apekto sa buhay mo? Hindi po. Kasi po kami rin po kasi yung nasabihan ng prof namin na sige kayo ma-assign sa mga ganito. Mga gawain po. Katulad po kanina, nagtalo-talo na naman sila. Kami masisisi ng prof namin. Bakit kayo? Kasi po kumbaga para kung sa isang grupo po kasi, lima po kasi yung kumbaga naatasang maging leader po. Tapos yun po, yung iba hindi naman na mga nagdatingan. Ano ba ito mga kagrupo mo yung mga yan? Opo, isang section lang po kami pero hati-hati po. Okay. So, ate, kasi hindi ko masyado nagigets, no? So, grupo kayo, may pinapagawa at hindi sila dumating. Opo. Nagawa mo naman ba kahit mag-isa ka lang? Mag-isa ka lang ba? Kami po nagagawa namin kasi yung iba po, sinishare din namin sa iba. Kasi ibang kaklase ko, hirap silang makaget ng step. Ate, hindi ko naiintindihan. Bakit mo pinoproblema to, ate? Kasi po, post sila ng post sa FB. Di nababasa ng ibang prof namin. Kami napapagalitan. Alam mo, ang lakas mo maka-high school. College ka na, hindi ko alam bakit gantong klase ng problema yung kinikwento mo sa amin. Kasi ganito, no? Anong gusto mong mangyari ba? Gusto mong kumuha tayo ng hero para iligtas sila sa gawin nating on time silang dumating. Alam mo, hindi naman natin magagawa yan eh. Tsaka hindi nyo naman kasalanan, okay, ikaw, kung on time ka, hindi mo na kasalanan kung sila mga Filipino time, no? Ba't ba kasi nauso yung Filipino time na yan? Kung hindi sila dumarating sa oras, hindi naman din pwedeng isisi sa inyo ng prof yung hindi nila pagdating ng tama sa oras dahil, diba, dumating na. Alam mo, we are wasting our time here, Chris. Kung ikaw alam mo sa sarili mo na na pumapasok ka on time, nagagawa mo yung mga dapat mong gawin and still bumagsak ka or hindi tama yung grades mo, pwede mo naman yang pwede mo naman yang i-apela doon sa prof na yun. Kung sa tingin mo, hindi ko alam doon ba to tutungo? Dahil sa ginagawa ng mga klase mo, binibigyan ka ng hindi tamang grade ng prof mo. Kung ganon, may mga measures atin, may mga paraan para maipaglaban mo yan. Diba? Opo. Pero kung hindi naman, anong gusto mong gawin natin?
puntahan natin sila isa-isa sa bahay nila at sabihin natin, hoy, mga mukha nyo, pumasok ka kayo ng tama sa oras. Tandaan natin, kahit naman mga matay tayo kasasabi sa kanila, kung ayaw nilang pumasok ng tama sa oras, hindi natin magagawa yan. Kasali po kasi sa clearance namin yun eh. Yun naman pala. Kasama sa clearance nyo, kung umaattend ka, wala kang dapat ikatakot, no? Dapat pirmahan yung clearance mo. Okay? With this concern natin, dapat hindi ako kausapin mo, ba't hindi yung din mo kausapin mo? Diba? Kasi wala tayong magagawa dyan. Now, kaya ako tinatanong, paano to, nakaka-apekto ba to sa buhay mo in any way? Ano? Kung yun naman pala, in fairness naman din, di sige, sagutin ko na yung tanong mo. Kung sa tingin mo na agrabyado ka dahil dyan, no, ginagawa mo yung part mo, no, at hindi mo kasalanan yung mga nangyayari, i-appealan mo yan ate. Okay, malaki ka na, 21 years old ka na, kumpleto na buhok mo sa katawan, alam mo na dapat kung anong gagawin mo. Okay po. Okay? Opo. Pag mga ganyan mga concern, hindi po ako tatawagan ha. Yung din po, tumawag kayo dun sa din nyo kaysa principal nyo, okay? Sige po. Yun lang ba ang concern mo ate? Ayun lang po. Yun lang ang gusto mong ipaglaban? Opo. Okay. Wala naman ako ibang paglalaban. Natatakot ako para sa'yo ate. Pero sige, wala ka naman ibang gusto nang sabihin? Okay ka na ba? Okay na po. Kasi alam ko naman po lahat sila nakikinig din eh. Baka naman gusto mo nga lang talaga sila ipabati hindi kaya? Hindi po. Okay. Maraming salamat sa pagtawag. Sige po. Bye. Si Chris po. Si Chris Tantondo. Lakas maka-high school. Hindi nga high school, lakas maka-elementary. Ano gagawin natin? Ay nako. Mga estudyante po, no, kung ganyan lang ang problema nyo, sa dean po kayo tatawag, no, sa school. Okay. Minsan mas masarap na lang magdadaldal na lang ako. Baguhin ko na lang kaya itong programa na to. Wala na lang caller lahat, no? Lahat ng tatawag, no, papupuntahan natin sa police. Ay nako. What's happening to the world? Hindi ko alam. Facebook.com/Chico Loco Manila, Twitter.com/Chico Loco_YesFM. Minsan, gusto ko lang sumama na lang kay Sarah, magbalat na lang ng patatas, no? Yan lang ang gawin natin. Sabi ni Michael, napaka-senseful naman ang kwento ni ate. Ibalik sa kinder yan. Sabi ni Matt, not! Huwag mo kasing araw-arawin yan. Tuloy na maaus ka. Ayaw kasi magpatalo kay Mariah. Gusto niya magaling lang daw siya. Sa presinto lang magpaliwanag. Ewan ko nga ba. Sabi ni Ryan, quit Checo, i-hashtag walang kasusta-sustansya. Oo nga naman. Sabi ni Gino, ang laki po nang nagbago sa pananaw ko sa buhay dahil po kay kuya. Ay, dahil po kay ate, Kuya Chico. Sabi ni Angelica, haro juice ko. Haro juice ko. Ang mga batang ito. Ano bang gusto nila sa buhay? Haro juice ko. Pag mga ganito, parang masarap mag-shot na lang, no? Tara nga, mag-shot na lang sa labas. Huwag na magtrabaho. Hello po sa mga nag-shot ngayon, no? At pinagagalitan, no? Nabibuisit ang mga magulang, no? Dahil sa wala nang ginawa ko yung mag-shot. In moderation naman kasi, huwag namang araw-araw, no? Sabihin nyo, iinom occasionally, parang araw-araw yata may okasyon, no? May birthday na kung sino-sino. Ay, nako. Pero minsan, ano, okay lang din yung ganyan. Kasi ako naniniwala, no, yung mga umpukan na ganyan, no, hindi naman ito usapin ng alak o na kung ano pa mang kalokohan, di ba? Ito ay
Ito, ang pinag-uusapan dito yung samahang nabubuo tumitibay, no? Sa bawat tagay. Wow! At saka bakit ba? Kapag nawala ang mga sumasyat, hindi nyo ba alam na malaki ang nababawas ito sa ekonomiya ng bansa? Di ba? Hindi nyo ba alam na kapag walang uminom ng alak, di malulugi ang mga plantasyon ng alak. Pag nalugi ang plantasyon ng alak, di wala nang trabaho yung mga namimitas ng ubas. Di ba? Pag nawala ng trabaho yung mga namimitas ng ubas, di wala na magtatanim ng ubas. Malaki na pa ng problema. Ano kayo magalit? 11:38. Batiin na lang natin ang mga nakikinig sa atin ngayon, no? Ang kanya daw ever dearest dear na si Weng, na may birthday ngayon. Oy, happy birthday. Oh, please tell her sorry for all the pain and shortcomings. I love her so much with all my heart and life. Sabi ni Lieutenant Jude Soria. Wow. Ang sweet naman. Sa mga sweet ngayon, hello. At sa mga nag-aaway, no, sa mga ate dyan na nanlalamig doon sa kanilang mga boyfriend dahil lang sasabihin, hindi kasi siya sweet. Diba? Ikaw patanga-tanga ka. Kung nakilala mo na siyang hindi sweet, wag mong i-demand na maging sweet siya. Ang laki ng problema ko, diba? May mga ganyan kasi po, hindi po siya sweet. Tapos pag tinanong mo, paano mo siya nakilala? Ganun po, hindi siya sweet. Tapos ngayon, magreklamo ka? Tsura neto. Anyway, hindi ko alam kung paano naalala ko lang para magkaroon tayo ng sense ngayon. Kung meron kang gustong i-share sa amin na spooky story, yan. Yung mga storyang pwedeng magpatindig ng aming mga balahibo. I-send mo yan sa aking email account, chicoloco.yesfm@gmail.com. Spelling yan chicoloco.yesfm@gmail.com. Okay. Dahil malapit na, no? Baka lang kasi magulat kayo bigla, no? Pag tune in nyo, biglang ganito maririnig nyo, no? Tuloy po kayo sa espesyal na edisyon ng Yes Diaries, ang Halloween Special. Mag-isa ka ba ngayon sa kwarto? Lahat ba ng kasama mo nagsialisan? Ayaw ka nilang isama? Dahil ang pangit ng ugali mo. Bigla ka bang nagising sa kalagitnaan ng iyong pagtulog at pakiramdam mo may nakahawak sa binti mo? Pagtingin mo sa malayo, madilim. Pero parang may kung anong gumagalaw. Sa mga ganitong pagkakataon, okay lang yun, friend. Huwag ka matakot. Kasama mo ako. Ay, nako. Hello po sa mga natatakot. Yan, ganyan, no? Ganyan ang example, no? Ganyan ang tema ng usapan natin sa Yes Diaries Halloween Special. Bilang, sabi ko nga, ang dating
TV lang ang marunong gumanyan, di ba? So tayo, dahil mga creative naman tayo, at kaya naman natin gawin, bakit hindi, di ba? Huma-Halloween special din tayo bago magpasko, no? Yung mga ano ba, yung mga docu, no? Yung mga palabas, ganyan yung tema, no? Mga kung ano mga hindi maipaliwanag, katakutan. Sige, magtakutan din tayo, no? Sa mga nagtatanong kung kailan yung malapit na, kaya isend mo na yan, ano? Again, chicoloco.yesfm@gmail.com at ilagay mo sa subject ang spooky. Spooky, S-P-O-O-K-Y. Spooky! Kaya kailangan i-caps lock mo, no, para malaki yung spooky. Ha? Maliwanag ba yun? Sino naman eh? Si Ryan, ano ba naman yan? Mag-isa ako sa sala. Wag naman. Alam mo, kayo tinatakot niyo yung sarili niyo. Huwag nga kayong ganyan. It's all in the mind. Ako nga eh. Di matatapos yung programa, sabihin natin matatapos ng alas 2, gano'n, 2:30. May mga pagkakataon na nadjebs ako, tao din ako, no? Tapos, by that time, pagtingin ko ng orasan, alas 3. Eh di ba? Sa dinami-dami ng oras na madjebs ka, ba't kasi alas 3 ng madaling araw? Wala na pagka ganung oras po, wala na masyadong tao dito, no? May mga bisita, nagsialisan na. Parang kami na lang yata ni Papa Jack dito at yung mga alagad pang technical namin, pero wala nang dito sa kumpanya, wala nang masyadong tao, so CR ako na lang mag-isa. Aminin ko naman, natatakot din naman talaga ako. Natatakot din naman ako, di ba? Tapos dala ng takot ko, anong naiisip mo, di ba? Pwede mong maisip na, di ba yung cubicle, hindi naman yun nakasara eh, hindi man yun tight shield talaga yung pintuan, di ba? May awang yun, di ba? Minsan sa sobrang pagka paranoid mo, no, iisipin mo na bigla na may dudungaw sa ilalim, no? Bigla dudungaw sa ilalim, kaya may maglalakad, di ba? Ganyan. Tapos gusto mong bilisan, di ba? Parang gusto mong ilabas na lang lahat, no? Gusto mo yung isang upo, isang ganun lang lahat, no? Ay, nako. Pero ending wala naman nangyari. Natakot ka lang, tapos nagawa mo naman, di ba? Naka-jebs ka na, lahat na nagawa mo na, nagmamadali ka, pero wala naman nangyari, no? Most of the time, ganyan. So talagang, it's all in the mind. Hindi rin, natatakot. Hindi rin. Ang malupit niya, pag upo mo na inodoro, may kumalabit dun sa anes mo bigla, di ba? Hello! I'm here! Ay, nako. Sabi ni Ina, nag-send na ako sa iyo sa Gmail. Oh, ha? Tingin ko, no, most of us ay merong kanya-kanyang share ng ganyan mga storya, no? Yung sabihin natin, hindi mo lang mapaliwanag. Ba't ganon? Pero alam mo sa sarili mo nangyari, no? You just cannot explain what happened then. Sa mga duwag, hello po sa mga duwag. Naranasan nyo na ba yun? Ako talaga eh. Sabi ko nga sa inyo. Basta tsaka ako nakikwento. Maubusan ako nakikwento dun sa ano. Habang nakikinig daw sa atin, sina Mark, Jojo, Hanzel, Marvin, Bio, Jess, Mark, Jerome at ang GF ko na si Rodette Halandoni na nakapasa sa defense. Edi ikaw na. Ikaw na nakapasa sa defense. Sabi ni Dinalyn, napapatingin tuloy ako kaliwat kanan. Uy, alam nyo, pero minsan sinasadya ko naman talaga. Halimbawa, pupunta sa madilim na lugar, no, maghubat, no, may mga puno-puno, usually dyan yung mga nakakatakot, diba? Sinasadya akong tumingin, no? Wala naman ako nakikita. Nakatitig ako dun sa puno, no? Inihintay ko na, ano, sana may lumabas, ganyan. Para ma-experience mo, no, first, sana may lumabas. Ala naman. Ano kaya kung may lumabas talaga, no? Saan kaya ako pupulutin bigla? Hindi ko lang alam. Sabi ni An, yung sa sobrang takot mo tsaka sa sobrang pagmamadali mo, nakalimutan mong maghugas. Grabe naman, nakakalimutan ba yon kahit takot na takot ka?
Di naman siguro. Ay, nako. Tapos no, magtulog ka sa kwarto, no, magtatalokbong ka ng kumot. Tapos natatakot ka ng alisin yung talokbong. Kasi baka mamaya pag alis mo na talokbong, nandyan siya sa harap mo. Uy, scary! Spooky! naman. Basta, hindi ko lang ang dami nagsasabi, hindi daw makikinig na magpapatay ng radyo, pero nakikinig naman, no? Kaya tayo ganyan, nakukulit natin, no? Sabi dito, Maya, pag uwi mo, may makakatabi sa car mo, white lady, ay hindi na po ako natatakot dyan. Hindi ko alam, siguro sanay na ako. Madalas naman ako umuwi. Biruin nyo dati, no? Mula Dasmariñas, Cavite hanggang Binyan, Laguna, no? Uuwi ako mag-isa lang, no? So, minsan mag-drive at wala naman ako ibang kasama. At yung dadaanan ko, sobrang siguro sa mga taga doon alam nila to, no, yung papuntang GMA, Carmona, no, wala talaga. Tas bunduk-bundukan talaga 'yon. Minsan wala pang mga ilaw, no, mga street lights. May mga times takot ka, no. Pero wala naman din. Titingin ka doon sa may rear view mirror, no. Sa mga palabas kasi napaparanoid tayo, may mga palabas na gano'n, no. Tingin ka sa rear view mirror, yung salamin doon sa gitna, tapos baka biglang may sakay ka. Wala naman. So far, wala. Baka mamaya. Iniisip ko, ano kayang gagawin ko, no? Kapag biglang, pagtingin ko sa salamin, may nakaupo, no? Kakamustahin ko kaya siya, no? Parang, hey, what's up? Kalmado ka lang. Saan tayo? Mga ganun, no? Ay, nako. Sa sobrang takot na iihi sa shorts. Ewan ko kung meron ba kayong kakilalang ganyan, sa sobrang takot na ihi. 'Di ba? Sa sobrang takot o sa sobrang gulat na ihi. Ewan ko, wala pa naman. Ayaw niyo lang aminin, kayo talaga yun eh. Umamin na kasi kayo. Ay. Sabi dito, Kuya Chico, nagtakip pa ako ng unan sa tenga, wag lang marinig yung kinikwento mo. Mga weak, mga takot. Kuya Chico, saan yun? Kaya mo ba yung boses ng The Grudge na may vibrato? Paano na yung kanta? Vibrato na yun eh. Yung vibrate na siya eh. Ano to? Yung moment na may naririnig ka na kakaiba, mag-isa ka lang. Yan yung malupit, no? Ano yung mga naririnig mo? Mga tipong mga naririnig mo, mga ganito. Anong feeling? Lilingon ka kaya? Tayo makukulit no? The more na sinasabing wag lilingon, tsaka kalilingon, no? Sinabi na wag kang lilingon? Ay, nako. Naalala ko tuloy yan. Dati pag pinapabili ako ng mantika o kaya ng toyo o kaya ng suka dun sa tindahan, kailangan mong dumaan sa isang eskinita. Medyo mahaba-haba yung eskinita at madilim. Alam mo yung eskinita na yung walls niya kasi ang tataas ng bakod. Pag yumayabag ka, naririnig mo talaga umi-echo yung yabag, no? Tsaka pag nagsalita ka, hello, gumaganon. Ang haba nung stretch nung eskinita na yon, patawid ng kabilang street. Ang dilim-dilim. Yung ilaw na lang naando na lang sa kabilang street na talaga. So yung yung tatawirin mo yon, alam mo yung aminin nyo, ginawa nyo rin to. Feeling ko hindi lang ako gumawa nito. Yung bago ka pumunta doon, no, bago ka makatawid, siguro mga naka 15 minutes ka doon paikot-ikot doon sa dulo ng eskinita. Iniisip ko, ano ba? Tatawid ba ako o hindi? Ano mga tatakbo ba ako?
Nagtatumbling ba ako? Di ba ganyan? Most of the time, tumatakbo talaga ako. Minsan ka sumisigaw pa ako. Ah! Sa umaga, sa gabi yun, sa umaga okay naman eh. Yun nga lang, sa umaga, may nanghahabol na pabo kasi packing tape kasi yung kapitbahay namin dati nun nag-aalaga ng pabo at doon naglalagay yung pabo. No? Anyway. Ay, nako. Buti na lang graduate na ako sa mga ganyan-ganyan. Hindi na ako pinapabili ng toyo at ng suka. At ng mantika, no? Mantikang tingi-tingi, kalahating bote. Tapos mababasag mo, no? Hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa nanay mo. Mapapalo ka kasi. Ay, nako. Sabi ni RJ, mahihirapan na naman akong umihi sa madaling araw. Wag na, sa kama ka na lang umihi. Matutuyo naman yan eh. Piat6, mag-tell ka ng scary story. Tsaka na nga natin gawin yan. Tsaka natin magkwento ng mga ganyan-ganyan. Dahil 11:54 na. Kasama niyo pa rin po ako, Chico Loco, sa inyo mga radyo. Tawag na 8326165. Mag-comment sa facebook.com/Chico Loco Manila at sa twitter.com/ChicoLoco_YesFM. Oh ha, tama na yung takutan. Mag-sound trip na lang muna ulit tayo. Ano? Para ma-in love ka naman with this song from Martin Rivera. A song called You Are My Song. Ikaw, sino ba ang awit ng iyong puso? Wow!